Paano kung sa gitna ng biyahe bigla kayong habulin ng isang demonyo? Honestly, sobrang disappointing ng bagong horror movie na to. Ang ganda pa naman ng teaser nito, tapos ayun pala, kung ano yung nasa teaser, ayun na yung pinakamagandang scene doon sa buong movie. Susundan natin dito ang isang couple na nag-road trip nang bigla nga silang habulin ng isang demonyo. Gagawin nga ng demonyo na ito ang lahat para nga makuha sila kung saan tatakas at susubukan nga nilang labanan yung demonyo, kung saan gagawin nila ang lahat para matalo ito bago sila tuluyang mabawian ng buhay. Title ng movie, Passenger. Ito sa mga inabangan kong horror movie this year kasi nga natakot ka ako doon sa trailer pero sadly, hindi nga siya maganda. Ito yung klase ng movie na mapapanood mo lang randomly tapos makakalimutan mo agad. Don't get me wrong, may mga times naman na nagulat or kinalabutan din talaga ako doon sa movie na one example is yung may mukhang bigla ang lumitaw doon sa projector screen. Pero the rest kasi sobrang typical lang ng mga jump scare, sobrang over-reliant sila sa malakas na tugtog, and paulit-ulit lang na bigla ang lilitaw sa background or biglang susulpot yung demonyo, tapos bigla ding mawawala type of jump scare. Ang una medyo nakakatakot po yung kalaban pero the more on na pinapakita nga nila ng paulit-ulit yung kalaban, nawawala na nga yung takot but more on parang ang feeling mo na lang, ay ayan na siya. Kasi nga alam mo yon, nawala na yung fear of the unknown Feeling ko ang pinaka-weakness talaga ng film is yung pacing talaga nila and sana ayun yung in-improve nila For me, yung story na kinukwento nila would work best if tuloy-tuloy nga lang yung momentum and yung tension hanggang sa dulo nga. Dito kasi napaputol-putol nga kasi nga nag-uumaga tapos wala na nga ang kalaban tapos kapag gabi naman, tsaka lang ulit babalik yung kaba doon sa story na alam mo yon, nakakasira lang siya ng pacing nga in a way. Ano ang ginawa nila yung parang sa movie na Vacancy na once na inatake na nga sila ng demonyo, tuloy-tuloy na nga yung survival nila hanggang mag-umaga rather than mangyayari pa yung mga mangyayari sa iba't ibang mga araw. O medyo nakakatakot yung part na umaga pa nga tapos biglaan ngang naggabi kaya nga sila na-atake nga ng demonyo pero kasi it doesn't work enough lang to scare or thrill the audience. For me, sobrang weak din ang antagonist nga or nung mismong kalaban na nang-aatake lang talaga siya ng mga humihinto sa gitna ng highway na ayun lang talaga yung reason niya kung bakit siya nang-aatake. Sobrang convenient lang din na natuwa nga sa kanila yung demonyo kaya nga hindi sila tinetegi agad kahit na yung unang pinakitang dalawa, tegi agad Tapos itong dalawang couple, umabot pa sila ng ilang araw. I also didn't like yung way kung paano nga nila natalo yung kalaban, na biglaan nga lang nilang nadala nga doon sa simbahan, na it feels unearned, na bigla lang natuhog, na sobrang lazy and cliche, na wala lang silang masyadong na setup doon sa simbahan, para nga doon matapos yung mismong ending ng movie. Siguro kung dati to ginawa, mas magiging maganda to Pero sa panahon kasi natin ngayon na ang dami na nga nating napanood na horror movies na katulad nga nito, sadly, sobrang disposable and forgettable lang ng movie na to. Na talaga ginawa na lang nalang isang buong gabi na kailangan nga makaligtas yung dalawa kasi dagdag ka ba yun kung aabot pa sila ng umaga Sana mas naipakilala pa nga yung demonyo, mas nailatag pa nga yung mga do's and don'ts nga niya, and yung lore lang niya mismo para lang mas maging satisfying yung katapusan niya. So to summarize, great premise and potential pero poor execution and poor storytelling. Again, ang title ng movie ay Passenger and ang torta rating ko for this film ay 5 or 5.5 out of 10.